Good afternoon guys. Balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At magdadive ako ngayon dito lang sa malapit. Gawa nga ito, napakadilim. Napakalakas kasi yung bagyong parating. Kahit dito sa Romblon is ramdam na, habagat. Yung Nando, bagyong Nando, napakalakas daw yun. So dito ako magdadive, pang ulam lang. Kalmada naman yung dagat, walang problema to. Kasi yung habagat is galing doon sa kabilang barangay. Pero dito sa mga spot ko is malinaw. Ayun yung paboritong spot natin doon. Nagdive ako kaninang umaga doon, pero wala akong nahuli. Try ako dito. Yung palagi natin tong nahuhulihan ng Slender Unicorn, etong spot na to. Kaya tara, samahan nyo ako muli ngayong hapong dive na ito. Kahit saglit lang tayo, mga 1 oras or 2, hanggang patakip silim, hanggang may mahuli tayong isda. Kaya tara, let's go! At dito guys, nakailang dive na rin ako. At etot, medyo madilim na nga yung ilalim, gawang patakip silim na. Pagkapwesto ko dito, etot, nandito na yung mga Slender Unicorn. At eto talaga yung hinihintay ko dito sa spot na to. Ang magpakita itong mga grupo ng Slender Unicorn. Kaya antayin natin kung lalapit ito. A couple of dives na rin ang nagawa ko dito, pero wala pa rin ako nahuhuli. Kaya lang, ayaw dumiretso etong mga Slender Unicorn sa akin. Kunting lapit lang is umiikot ka agad. Kaya back to the surface muna tayo. Medyo mailap talaga ngayon ang mga isda. Dito, lumipat ako ng pwestong dadapaan para hindi tayo mahalata na itong mga Slender Unicorn. At medyo madilim na dito sa ilalim. Ang mga Slender Unicorn kasi, is nagiging curious sila pag mga ganitong palubog na talaga yung araw or lubog na. Paagaw dilim na sila lumalapit talaga. Akala ko dito makakaisa na ako. Eto't sumugot etong karamihan, ngunit biglang lumiliko naman. Makalipas pa ang kalahating oras guys, eto't medyo madilim na talaga yung ilalim. At nandito pa rin naman yung mga Slender Unicorn. Dito, mas lalong rumarami sila. Kaya tinry kong patamaan etong isa. Buti na lang within the range na. Kaya tinamaan. At eto pa lang yung naging unang isda natin ngayong hapong dive na ito. Isang Slender Unicorn. Halos 1 kilo na rin to. Kaya ayos na. Pagkatapos kong malagay sa stringer etong Slender, balik ulit ako sa ilalim. Hindi pa ako dito nakakapwesto guys, napakalapit na pala etong napakalaking Slender Unicorn sa akin. Kaya pagkapwesto ko dito at pagtutok ng pana, umikot na palayo. Buti lang maamo etong napakalaki, kaya inantay-antay ko. At ilang segundo ang pag-aantay, eto't sumugot etong napakalaki, bumalik. Nagiging maamo talaga sila pag medyo madilim na talaga yung ilalim.
Ito yung naging pangalawang isda natin, isang slender unicorn. Ngunit ito yung pinakamalaking slender unicorn nating nahuli. Umabot ito ng 3 kilo, kaya goods na goods na. Pagkatapos kong masama itong slender unicorn sa naunang nahuli natin, bumalik ako dito sa ilalim at eto't medyo madilim na nga talaga. Buti lang, pagkapwesto ko dito, may lumapit kaagad sa akin na isda. Isang long-nosed emperor, napaka-curious. Dali-daling lumapit sa akin. At eto yung naging pangatlong isda natin ngayong hapong dive na ito. Okay na rin. Nag-dive pa naman ako dito, guys. Pero wala na talagang nagpakita. Kaya pagkatapos din na ito, is umuwi na rin ako. At eto yung mga huli natin. So ayun guys, umahon na ako. 2 hours na dive. Ito yung huli natin. Napakalaki itong isang slender unicorn. So okay na rin. Pang konsumo. Dahil may bagyo. Ito malaki rin tong dugso. Mga 1 kilo. Saka ito 1 kilo rin to. Timbangin natin itong malaki. Mga 2 kilo to. Sobra. Malaki. Ayun. Ang laki nga. Ngayon lang ako nakahuli ng ganitong slender unicorn. 3 kilo. Ayos na rin. 2 hours na dive. Medyo madilim na yung lumapit itong mga isda. Ayun. 1 kilo yung maliit na emperor. Eto mga sobrang 2 kilo. Sobrang 1 kilo to. Yun. Sabi ko nga ba. Naka 5 kilo din tayo. 5/4. Ayos na. May pang konsumo na. Dahil may bagyo, eto't maulap. Umuulan-ulan. So okay na rin na dive. Kahit saglit lang. Bawi na lang tayo sa susunod na mga dive. Baka may magpakita na sa ating mga dragon. Mga malalaking isda. Pagdating ng umaga guys, dahil malakas pa yung habagat, dito muna ako sa paboritong spot natin. At buti na lang, dumating na yung bagong suit ko. Kaya eto na yung sinuot ko ngayong araw na ito para iwas lamig na tayo. Gawang bare months na ngayon, medyo malamig na yung dagat. Lumalamig na talaga. Pagkatapos kong makawarm up dito at makalod ng spear gun, diretso na ako dito sa malalim. Ito yung naging unang drop ko. At habang palapit ako dito sa may bato, eto, napaganda naman yung activities ng bait. Ang daming bait na makikita ka. Ilang saglit pa ang pag-aantay dito sa ilalim guys. Eto, may nakita na akong isang target ulit. Isang good size na dog tutuna. Kaya kinuha ko na rin. At ayun, na spine shot natin. Ito yung naging unang isda natin ngayong umagang dive na ito dito sa paboritong spot natin. Halos isa't kalahati na rin to. Kaya ayos na, dog tutuna. Makalipas pa ang 2 oras ng pagdadive guys, hindi na nadagdagan yung dog tutuna. Matumal talaga ang panain ngayon. At dito nakita ako ng batfish. Kaya sumisid kagad ako dito para makuha natin pandagdag sa huli. Sa sobrang lapad ng batfish, ang galing umiiwas. Dito, pauwi na rin ako. Gawang wala na talaga nagpapakita. At dito, may nakita akong isang maliit na dugtutuna. Papanain ko na sana, ngunit mailap. At napansin ko agad, eto, 2 batfish. Kaya eto na yung tinutukan ko. At this time, hindi na nakawala etong isang batfish sa akin. Napakaganda ng patama. Ito yung naging pangalawang isda natin ngayong araw na ito. Pagkatapos din na ito guys, umuwi na rin ako. Naka 2 piraso lang tayo sa umagang dive na ito. Ayos na rin.
Libre na sa pang-ulam, hindi na tayo bibili ng sardinas. The next day, pagdating ng umaga guys, balik ulit ako sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. Dumayo na ulit ako dito, gawang malayo na yung bagyong Nando at napakalma na ng habagat. Kaya dito ulit tayo sa nahulihin natin ng mga tangige. Magbakasakali ulit tayo sa pag-dive na ito na may magpakita ng malaking isda. Pagkatapos kong mag-warm up, diretso na ulit ako dito sa malalim na area. At habang nagpapailalim ako dito guys, napakalakas ng agos dito sa spot. Grabe, hindi na timingan natin yung magandang agos dito at napakahirap. At eto nga, tinatangay na nga ako. Pero at least nandito na tayo, try lang tayong mag-dive. Baka sakaling may mahuli tayo. At buti na lang, ilang saglit pa, pagkapwesto ko dito, nandito yung mga slick unicorn at may kasamang isang slender unicorn. Kaya ang inantay ko dito is etong slender unicorn. Medyo malaki kasi dito sa mga slick unicorn. Napakarami sanang itong slick unicorn, kaso nalilitan pa ako. Buti na lang, lumapit ka agad etong slender unicorn. Kaya eto yung naging unang isda natin ngayong umagang dive na ito. Okay na rin to. Halos nagdalawang kilo naman to, kaya goods na goods na. Slender unicorn. Sana magpahuli pa yung iba. Ang dami. Thank you Lord. Pagkatapos kong malagay sa stringer etong isang slender unicorn guys, bumalik ako dito sa ilalim at ganun pa rin. Habang nagtatagal, habang pataas ang araw, is palakas ng palakas yung agos. Nahihirapan na akong mag-drop. Ilang saglit pa, pagkapwesto ko dito, buti na lang, mabilis talagang lumapit etong mga slick unicorn. Dito sana, may natatanaw ko dyan sa likod ng mga slick unicorn na green jobfish at malaking slender unicorn. Aantayin ko sana to, pero napakalakas talaga ng agos. Kaya kuha na lang tayo na itong pinakamalapit na slick unicorn. At eto yung naging pangalawang isda natin. Yung umagang dive na ito. Okay na rin to. At dito guys, habang tinutuhog ko etong slick unicorn, lumapit si Manong. Lumapit sa akin. At nagtanong kung malaki yung huli. At pinakita ko nun sa kanya na saktong-sakto lang. At dito, nag-try pa akong mag-dive. May nakita pa akong grupo ng rainbow runner dito, kaso nga lang, wala pang kalahating kilo. At eto, tinatangay na talaga ako. Kaya hindi na ako dumiretso sa ilalim. Nag-resurface na lang ako. At pagkatapos din ito, is umuwi na rin ako. Mahirap talaga pag malakas ang agos. Hindi ka makakapwesto. Mapapagod ka lang talaga sa pag-dive. So ayun guys, nandito na ako sa bahay. Hindi na ako nagtagal, 1 oras lang yung dive ko. 2 piraso lang nahuli. Ang lakas ng agos. Buti lang nakahuli pa ng 2 piraso. Ito ihaw ko to. Ulam ngayong tanghalian. Okay na rin. Hindi pa rin tayo na zero. Ito pang tira na lang. Dahil may bagyo na naman parating. Una natin to ng bituka. Ang slender unicorn is kunti lang ng ano yan. Lamang loob. Yung kinain niya. Hindi gaya nung sa isang unicorn. Yung original na unicorn, yun ang daming kinakain. Eto, kunti lang to. Pag ganito, napakasariwa. Cuts and cook tayo. Ayan. So eto lang yung ano niya kinain. Hindi basta-basta umaano to.
Parang naka-diet siya. So ito guys, nalinisan ko na. Tagay na natin. Napakasarap to. Isa sa pinakamasarap na inihaw. Basta unicorn. Masarap inihaw. So yun guys, kain na tayo. Tanghalian. So mag-isa lang ako dito. Gawang yung misis ko is nasa kanilang bahay. So kaya mag-isa kong kakain na ito. Itong inihaw natin. Slender unicorn. Sana sakto lang yung pagkaluto. Ito, kanin natin. Kunti lang yung kanin natin. Diet tayo eh. Kung lumalaki na yung katawan natin sa pag-dive, nahihirapan na tayo mag-dive. So yun, try natin itong nasa buntot. Sana sakto lang. Ang taba. Sausawan lang, suka. Yun, sakto lang ang pagkaluto. Ayan. Sausawan natin sa suka. Sukang maanghang. Grabe. Ang taba. Kaya gustong-gusto kong inihaw etong ganitong isda. Hindi siya pumapayat. Yung tumitigas ba? Sakto lang talaga. Grabe. Ubusin natin to. Mainit. Pero napakasarap talaga pag bagong hain, mainit-init pa. Kasi pag bakaw na medyo matamlay na kumain. Grabe. Mga 2 kilo to. Grabe, ang sarap ng laman. Tapos ang slender unicorn pa is puti ng laman. Kaya maganda siya talaga ihaw. Kinilaw, masarap din to. Ayan. Guys, ang sarap talaga. Preskong-presko na isda. Parang agad dalay tayo. Hindi tayo makita. Hindi natin makita yung kagapuhan. Ayun. Puti natin. Tayo makita eh. Grabe. Sausawan. Sausawan natin. With suka. Ayan. Suka lang ako, saka suka lang. Saka sili. Okay na sausawan. Minsan linalagyan ko ng bawang. Nakalibutan ko. Yan yung laman ng
Grabe. Napakasarap. Yung isa is panglagay ko lang na lang sa rep. Yun. Yung Slick Unicorn. Para may imbak na pagkain. Lalo't dito dadaan siguro talaga yung bagyo. Nakakaba. Medyo malakas pa daw, sabi sa balita. Halos magpapantay dun sa nando na bagyo. Grabe. Pero okay lang, ganun talaga ang buhay sa mundo. Hindi natin maiiwasan yan. Nature. Grabe. Saktong-sakto lang yung ano niya. Yung lagay ko ng asin. Saktong-sakto. Medyo itong isdang kasi to is medyo matabang pag hindi mo lalagyan ng asin. Kaya ang the best dito is saktohan lang mo yan. Dapat anuhin mo lang yung paglagay ng asin. Ito sakto lang yung ginawa ko. Grabe to. Sarap. Eh. Makakalati ko na. Medyo nagutom ako. Napagod. Lakas ng agos yung dive natin. Tapos wala pa akong almusal kanina. Skyflakes lang yung kinain ko. Sarap. Grabe to. Pero parang hindi ko to maubos. Busog na ako. Ito, pwede ito mamaya. Ubusin natin tong kanin lang. Sakto lang yung kanin. Marami namang isda yung nakain natin. Grabe, ang sarap. Saka sausawan mo na medyo maanghang. The best. Pero parang nasobrahan ng anghang. Yan, sa bitukan natin. Grabe. The best talagang inihaw. Sarap. Sana laging ganito ang ulam. Sa susunod, pag nakahuli tayo ng king mackerel, cut and cook ulit tayo. Ito, ubusin ko lang yung kanin. Busog na ako. Grabe, nakalahati ko na yung isda. Halos kumain ako ng 1 kilong isda. Ay. Last bite na tayo. Grabe. Pa? Sapas pa. Sarap eh. Yun, okay na ako. Mamayang hapon na lang ito ulit. Hapunan. Sarap. Worth it. Kahit 2 piraso lang, okay na, okay na. Ay, napakasarap talaga. Wait, isa pa.
Saktong-sakto lang yung luto. Sarap ng sausawan ah. Okay na. Yung decoy natin, yung tangige, yung artificial na tangige, hindi ko pa nagagamit. Gawin palagi akong mag-isa nagdadive. Dapat pala, pag gagamitin yon is may kasama ako, tagahawak. Palagi tayo kasing mag-isa, kaya hindi ko magamit. Siguro mga next adventure natin, gamitin natin yon, sayang din yon. Oh, thank you Lord. So, okay na guys. At ayun guys, shoutout muna tayo sa mga masugid nating tagapanood, ng mga viewers natin, mga subscriber. So, shoutout nga pala kay Bonifacio Arbalate, shoutout sa iyo bro. Brian Pagkaliwagan, Ani Rosal, Anthony Antonio, Jean Niña Heisten, Federic Tirado, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Ronnie Borja, Toto Kalingaw, Fernando Lacasandili, Uwil Hinerosa, Telma Mendoza, Rini Alicen, Noel Grigo, Aldrin Encio, Rains Tyron, Ronnie Villanueva, Cesar Ablin, Christopher Simon, Chris Kitara, Yeng Yeng, Jeffrey Talavera, Welmar Suta, Alo Family, Manang Hilaw, Joel Ranas, Boots Kasumpang, Ellen May Kasumpang, Maya Ochel, Agustin Ilisis, Reynaldo Mahilom, Joel Bios, Mikael Mejia, Hanford de San Jose Family, Iano Family, Pablo Alaw, Jusiler Baguio, Marlon Hamisola, Koya Bert, Jeep Anlin, Jardin Family, Tatay Del Kitchen, Quezon City Rubber Bossing, Innocent Body, Balma Ilap, Grig TV, Maricel Ratilla Orot, Rafi Bantilan, Tony Saarinas, Judy Driver TV, Malupa Fam, Alan Tingala, Eman TV, Risa Minjano, Danny Salvador. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayun guys, maraming salamat sa palaging nanonood, sa mga sulit subscriber natin, sa sulit na viewers natin na palaging nandyan lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. So sa mga gustong magpa-shoutout dyan, comment lang kayo ng shoutout para ma-shoutout ko kayo sa susunod na video. So hanggang dito lang muna guys yung video natin. At medyo matatagal ulit tayo maka-upload nito gawang yung bagyo is dito dadaan sa Romblon. Marinduque dyan banda. Kaya ngayon is medyo amihan. Pag amihan dito is delikado lalo pag may bagyo. Lumalapit dito sa isla namin. So sana humina yung bagyo or malusaw man, para makabalik agad tayo sa panibagong adventure natin. So, see you on the next episode.